Welcome to Donmar TV News Channel. Todo ngayon ang pasasalamat ni dating Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Albert Del Rosario kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa naging pahayag nito sa 2016 international ruling laban pa rin sa China kaugnay ng mga pinag-aagawang isla at teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi po ni Del Rosario sa isang statement na lubos daw nilang pinasasalamatan na itong naging pahayag ni Marcos na ang 2016 arbitral ruling ay hindi claim kundi isa ng karapatan at hindi raw ito papayag na maagaw ang kahit isang millimeter ng ating maritime coastal rights. Una rito, ito nga, tiniyak ni President-elect Marcos na igigiit niya ang pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea habang patuloy naman itong bilateral contact sa bansang China. Anya itong 2016 arbitral ruling ay malinaw na nagpapawalang bisa sa malawakang pag-aangkin ng China sa South o itong West Philippine Sea at gagamitin upang patuloy na igiit ang ating karapatan sa teritoryo. Nauna nang sinabi po ni Marcos na ang Maynila ay hindi maaaring mag-avail ng arbitration o digmaan para makakuha o mawalan ng teritoryo. Sinabi niya na ang arbitration ay hindi umubra para sa Maynila dahil hindi payag ang Beijing sa sumunod na desisyon. Sinabi pa ni Marcos na sinabi na niya kay Chinese President Xi Jinping sa isang tawag sa telepono na ang kanyang administrasyon ay patuloy na itutuloy ang bilateral na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa China. Ipinangako naman ni President-elect Marcos Jr. na ipaglalaban ng kanyang administrasyon ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang kanyang pahayag, bagaman patuloy niyang itatatag ang bilateral relations ng Pilipinas sa China. Hindi niya isasantabi ang 2016 arbitral ruling na pumapabor sa jurisdiksyon ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Pakinggan natin si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasa atin na yung arbitral ruling. So we will, of course, we have a very important ruling in our favor, and we will use it to continue to assert our territorial rights. It's not a claim; it is already our territorial right, and that is what the arbitral ruling can do to help us. Sa kanyang panig, nagpasalamat naman si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa posisyon ni President-elect Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ni Del Rosario na ang ipinahayag ni BBM ay ang nais marinig ng mga Pilipino. Umaasa ang dating kalihim na magiging tunay sa kanyang salita ang incoming president. Bilang Chief Prosecutor ng National Territory, maraming paraan aniya para ipaglaban ni Marcos ang soberanya ng Pilipinas. Kabilang narito ang palagiang pagbibigay diin ng 2016 arbitral ruling sa United Nations General Assembly at iba pang international fora. Si Del Rosario ay bahagi ng team na naghain ng arbitration case sa panahon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. I hope we can transition to nuclear na pag-usapan. The next administration might want to just start the ball rolling and just baski i-discuss na, because we have to educate so many people. And the fact that we are fighting an insurgency, yan ang problema. You cannot have a nuclear plant somewhere there without the ever-present vandalism for destruction itong mga NPA. Alam ko, ayaw nila yan. They pretend to be knowledgeable in everything, so that nagre-resist sila ng mga ganon. And yet, they have nothing to show to the public, to the people of the Philippines, except the destruction and the killing
that they have perpetrated over the years. Ganon yan eh. So, wala naman sigurong it's you are the last. Maybe next meeting we can make the story complete by yung mga projects na ginawa natin for the country. Not really for the next kanila, yung bahala na rin sila sa panahon nila. But yung ano lang nagawa natin, but yung ang kabako, because noon, million lang yung Cebu. Now, they're importing, the biggest haul was how much, sir? 11 billion. 1.6 tons. Puta, na tinulada. They should be able to kill the drug lords without mercy. Kaya human rights na yan. Hindi makatulong sa bayan natin yan. They are just, itong human rights, all that they can do really is posturing. Hanggang dyan lang yan sila. They cannot help the country. They continue the war. Pero basta ako galit ako sa droga. Presidente ako o hindi, galit talaga ako sa inyo. Kaya we can continue this fight even if I am already a civilian. Mahirap itong Cebu na ito. Sabi ko, sisirain ang bayan ito. They will make the Philippine society dysfunctional. Kaya sabi ko, I'd be happy to see you dead than alive kayong mga drug lords. Yung basurero, the peddler, ano na yan? Pero ako, galit talaga ako. But ginawa mo yan sa bayan ko, para na rin tinatapos ang buhay namin. So, gusto kong dapat malaman niya ng mga durugista. I will forever remain your enemy. Yan ang tandaan ninyo. Maraming salamat po.